Disclaimer. The conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine, and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Pag-usapan natin ang Iglesia ni Cristo. Isa ito sa mga pinakakilalang simbahan na nagsimula dito sa Pilipinas, itinatag ni Felix Manalo noong 1914. At dahil sa mga kakaibang doktrina nito, naging sentro ito ng maraming mainit na theological na debate. Dito sa ating pagsusuri, titingnan natin ang dalawang pangunahing paraan ng pagkritika na makikita sa iba't ibang sources. So paano mo nga ba sisimulan suriin ang isang pananampalataya na ang buong pundasyon ay nakatayo sa isang propesiya? Well, para sa ilang kritiko, ang isang tila napakakomplikadong debate ay pwedeng mag-ugat sa dalawang salita lang pala. Interesting, di ba? Tara, simulan na nating himayin yan. Okay, para maintindihan natin ito lahat, kailangan nating magsimula sa pinakapundasyon. Ang sentro talaga ng aral ng Iglesia ni Cristo o INC ay yung paniniwala na si Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos. At itong claim na to nakabase sa kanilang very specific na interpretasyon ng Biblia. At dahil diyan, may mga pangunahing aral ang INC na madalas nagiging sentro ng usapan o debate. Ilan dito ay yung paniniwalang si Jesucristo ay tao lang, hindi Diyos. Si Felix Manalo ang tinutukoy na huling sugo, na yung orihinal na simbahan ay tumalikod sa pananampalataya at itinatag itong muli ni Manalo dito sa Pilipinas. Dito na ngayon pumapasok yung unang paraan ng pagkritik. Ito yung tinatawag na verse by verse. Isa-isahin natin yung mga argumento ng INC, partikular yung laban sa pagka-Diyos ni Jesus at yung mga sagot dito. Ngayon, tingnan natin yung paghaharap ng mga bersikulo. Ang argumento ng INC, mismong si Kristo raw umamin na siya ay isang tao ayon sa Juan 8:40. Tapos, sinasabi raw sa Oseas 11:9 na ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Ang tugon naman ng mga kritiko, oo naman, naging tao si Jesus, walang duda dyan. Pero ang argumento nila, siya ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Juan 1:14. Hindi raw siya isang nilalang lang. Isa pang mainit na punto, may simula ba si Kristo? Para sa INC, yung sinabing nagmula at nanggaling sa Diyos sa Juan 8:42, patunay daw yon na may pinagmulan siya, may simula. Pero para sa mga kritiko, hindi yun nangangahulugan ng paglikha. Ang ibig sabihin daw niyan ay umalis lang siya mula sa isang dating estado. At ang ebidensya nila? Juan 1:1, sa simula ay ang salita, na patunayan daw na si Kristo ay naroon na bago pa ang lahat. E paano naman yung tungkol sa kamatayan? Sabi ng INC, simple lang, namatay si Kristo, ang Diyos, immortal, so di pwede. Pero ang kontra-argumento naman ay, well, kaya nga siya naging ganap na tao para maranasan ang kamatayan. Hindi raw ito imposible para sa Diyos. At binabanggit pa nila yung sinabi ni Jesus sa Juan 2:19 na kaya niyang buhayin muli ang sarili niya. Pero dito na nag-iiba yung ihip ng hangin. May ilang kritiko kasi na nagsasabi na yung ganitong usapan, yung verse by verse, ay parang walang katapusan. Kaya naman, merong silang ibang diskarte. Isang mas diretsyong approach. At itong quote na to mula sa isang online forum, perpektong inilalarawan yun. Tinatawag niya itong Manalo Rabbit Hole. Basically, ang sinasabi ng source na to, kapag pumasok ka sa mundo ng mga interpretasyon ng INC, baka maligaw ka lang sa isang komplikado at nakakalitong maze ng mga argumento. Ayon sa mga kritiko, ang rabbit hole na ito ay nakabase sa isang logical fallacy na tinatawag na circular reasoning. Ano ba to? Simple lang, di ba? Parang yung argumento mo umiikot lang.
Nagsisimula ka sa isang premise na siya na rin yung konklusyon mo. In short, para maniwala ka sa mga argumento, kailangan mo munang tanggapin yung pinakaugat ng lahat, ang otoridad ni Manalo. Kaya, yun ang pinakamahalagang tanong dito. Ano ba talaga ang pundasyon na nagpapatibay sa lahat ng mga aral na ito? Ano yung pinakaugat na kapag sinuri mo, baka magbago ang lahat? At dyan na pumapasok yung pangalawang grupo ng mga kritiko. Sabi nila, teka, imbes na isa-isahin natin lahat ng doktrina, bakit di natin tutukan yung isang napaka-espesifikong parirala sa Biblia kung saan nagsimula ang lahat? Kasi ayon sa kanila, ang buong pag-angkin ni Felix Manalo bilang sugo ay nakasalalay lang pala sa interpretasyon ng pareralang mga wakas ng lupa na mababasa sa aklat ni Isaías. Ito raw ang pinakapundasyon ng lahat. Kung mali ito, mali lahat. Okay, so himayin natin to. Panahon, ba, o lugar? Dito na pumapasok yung pinakasentro ng linguistic na debate. Dito nagkakatalo sa interpretasyon ng dalawang salitang yan. So ganito yan, sa side ng INC, ang mga wakas ng lupa ay tumutukoy sa isang specific na panahon, partikular, yung simula ng World War I noong July 27, 1914. Pero kung tatanungin mo yung mga kritiko at mga linguist, sasabihin nila, nako, hindi yan panahon, lugar yan. Ang ibig sabihin daw niyan ay malalayong lupain o yung pinakamalayong dako ng mundo. So paano nila nasabi yan? Well, tiningnan nila yung original Hebrew, yung Kitsot Haaretz. Nakita raw nila na sa konteksto ng Isaias, palagi itong ginagamit kasama ng mga salitang tumutukoy sa lugar tulad ng mula sa pinakamalayong sulok nito. Ayon sa mga scholar, ito ay tumutukoy sa 4 na direksyon: hilaga, timog, silangan at kanluran. Kaya para sa kanila, malinaw na distansya ang tinutukoy, hindi panahon. Kaya naman, para sa mga kritiko, ang interpretasyong ito bilang panahon ay isang pagkakamali na may malawakang implikasyon. Bakit? Kasi ito raw yung mismong linchpin, yung parang isang malit na tornilyo na kung tatanggalin mo, guguho ang buong istruktura na pag-aangkin ni Manalo bilang propeta. So para i-wrap up, nakita natin yung dalawang magkaibang landas o diskarte sa pagsusuri ng mga doktrina ng Iglesia ni Cristo, base sa mga sources na sinuri natin. Sa isang dako, meron tayong the theological deep dive, yung malalimang pakikipagdebate sa bawat bersikulo lalo na tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa kabila naman, yung foundational takedown, yung pagtutuko sa isang critical na maling pagsasalin daw na kung mapatunayan ay wawasak sa mismong otoridad ng tagapagtatag. At dito ko kayo iiwan sa isang tanong na pwede nating pag-isipan. Sa paghamon sa isang paniniwala, ano nga ba ang mas efektibo? Ang gibain ang bawat argumento, isa-isa, o ang tanggalin ang mismong pundasyon na kinatatayuan ng lahat nun? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para makita mo ang katotohanan tungkol sa mga maling doktrina ng INC, huwag kang aalis nang hindi mo man lang sinishare ang video na ito sa iba upang mas marami pang tao ang maliwanagan ang kanilang pag-iisip at makalaya mula sa mga baluktot na aral na lumalabag sa tunay na mensahe ng Biblia. Ating pakatandaan, ang salita ng Diyos ang siyang hindi kailanman nagbabago at anumang doktrinang nakatayo sa kapangyarihan ng tao ay hindi kayang tibagin o buwagin ang mga katotohanang pinapahayag sa banal na kasulatan. Kung gusto mo pa ng mas malalim na pagpapaliwanag, mas matibay na pagsasaliksik at step-by-step na pagtuturo kung paano ipagtanggol ang tama at matuwid na pananampalataya, mangyaring pakiclick mo ang like at ang subscribe buttons na iyong makikita sa ibaba nitong video at i-on ang notification bell. Sama-sama nating ipahayag ang katotohanan at ituwid ang maling katuruan gamit ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa iyong panunood at sa iyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Magpatuloy ka sa pagsasaliksik sa katotohanan at naway gabayan ka ng Diyos habang buong tapang at malaya mong sinusuri, pinag-aaralan at ipinapahayag ang kanyang salita. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts.